Hello po. Meron lang akong nabasa kasing comment regarding ulit sa credit card utang. Medyo nakakabahala yung tanong niya. Kaya bigla ako napabidyo. Sabi niya, "Hello mami, pag may kaso na, may letter na pinadala sa akin galing sa MTC tapos sheriff na daw ang mag-handle at possible na ibenta nila ang property namin para makolek nila yung amount na kailangan kong bayaran sa credit card. Kaya ngayon natatakot ako kasi baka biglang ibenta nila yung bahay namin." Kay Ma'am Crypto po ba to? Ma'am 5507. Tanong ko lang po, naghumarap, pinatawag na po ba kayo sa korte? Tapos yung letter po ba talaga is from MTC? Kasi po, parang ang imposible po na isi-sheriff agad kayo. Kasi meron po yan kasunduan depende po siguro sa amount. Kasi yung isa kong nabasa, may utang siya sa credit card yung friend niya, malaki. Tapos isinurrender yung title ng bahay nila dun sa third party collection to pay na yung para siguro mawala na yung stress niya. Hindi tinanggap ng third party agent kasi yung halaga ng bahay nila is hindi kabuang halaga ng pagkakautang. So ayaw. Kaya papalo up answer nga po ako dito kasi medyo nabahala ako dito na from MTC. Kasi kami noon, sinamahan kami ng MTC noon, nung small claim kami, kumuha lang kami ng gamit. Pero hindi ang bahay, hindi para ibenta ang bahay. Tricycle nga ayaw kasi gamit sa hanap buhay. Yung pa kayang bahay na tinitiran nyo at ng pamilya nyo, hindi naman possible na ibenta yon para lang mabayaran yung utang nyo tapos kayo mawawalan kayo ng titirahan. Pa-follow up answer po ako dito. Hinard ko po yung inyong comment. Tapos ito naman yung isa. Ma'am, ako po naloko ng 500k. Pwede po kaya ako mag-message sa FB? Wala po ako pambayad dito sa naloko. Ano po kaya gagawin ko dapat? Dito po, credit card utang pa rin po ba ito? Ano pong bank? Kasi po meron po akong iba't ibang video dyan na kung paano ko hinandle. Kagaya po ng sinabi ko, meron pong mga bangko na very generous magbigay ng payment amnesty. Yung isa nga po sa RCBC, 200 plus, tapos after 10 years, 10k na lang yung pinabayaran. Kasi nga, hindi na siya demandable. So, tapos na siya. Hindi na nagdemanda sa kanya yung bangko, nasa third party na, binili na yung third party ng napakamurang halaga. So, ang gusto nung third party is kahit pa paano makasingil. Kaya binigay siya ng amnesty. Binayaran niya. Nasa abroad yun ngayon, yung nagsettle na yun. Sobrang tagal niya ring nag-suffer. Tapos nung nag-message sa kanya for 10,000 na lang, sinettle niya para matapos na. Tapos ito, thank you for this vlog. Big help. Dami ko natutunan. Now I know. Thank you so much. Welcome po. Kagaya po ng sinabi ko, yung mga sinishare ko po is base lang po sa aking experience. Tapos, hindi ko pa po na-experience yung puntahan sa bahay. Hindi ko lang po sure. Baka po, one of this day or next year. Kasi nga po, yung Metrobank ko is hindi pa ako nakikipag-settle. Kasi nga po, nag-aantay ako ng big discount ng amnesty kahit i-one-time payment ko po siya. Tapos ito, paano kung hindi na makabayad sa Citibank? Yun nga po, may mga bank na nagdedemanda, yun po ay hindi natin hawak. Sila pa rin po yung nagdedesisyon. Meron pong mga sinuswerte, marami po ang sinuswerte na may mga bank na hindi talaga nagdedemanda. Meron naman small amount, tapos yun nga yung mga bankong nagdedemanda talaga. Pero pag small amount, kagaya po ng small claim, pero ganun lang din po kasi, kung wala po talagang pambayad, wala pong magagawa. Anong magagawa nila? So, mag-aantay lang sila kung kailan tayo magkaroon ng pambayad. May amnesty rin ba si BPI? Based po sa akin, may video po ako ng BPI. Sa akin po ay 100 plus po yung aking naging total balance sa BPI. Bukod pa dun yung mga tubo-tubo, interest, penalties, ganyan. Pero nung nagpa one-time payments, twice kasi yung ginawang bayad sa akin bali 2 months. Split type. Pinabayaran lang ako ng 80,000. So, nabigyan ako ng discount kaya ginrab ko na yun. Kaya sa BPI, depende po sa humahawak ng account.
sa akin po nabigyan po ako ng discount noon. Tapos eto, "Hi ma'am, Sisi po ako at car loan sa same bank. Nag-request po ako ngayon ng ORCR, hindi po din po nila ibibigay sa akin yung payer." Good payer po ako, ma'am. Eto pong sa car loan, same bank, base po sa aming experience, sa aking experience, wala po ako dito, yung asawa ko pa nag-asikaso, pinuli paid na, kagaya po nun, hindi sa amin yung sasakyan na yun, sa amin lang ipinangalan. Pinuli paid na. Hinold po nila yung ORCR namin, at kung anong bangko po yun, BDO po. BDO po yung hindi nagbigay. Talagang pinilit nila yung asawa ko na bago i-release yung ORCR, you need to pay po the balance po ng credit card, which is to credit card yon. Kaya binayaran po namin. Buti na lang hindi ganun kalaki. Kahit naka-payment arrangement po ako noon, hindi nila ibinigay. Ni-request nila na i-fully paid din yung credit. Siguro nakita kasi nila na ay, kaya nga magbayad ng fully paid ng sasakyan. Hindi nila alam, hindi naman amin yung sasakyan na yun. Nakapangalan lang sa amin. Dahil gusto nga nung hipag ko mabayaran na wala na isipin, pinuli paid na nila. Para nga makuha yung ORCR. Tapos sinuhold ng BDO yung ORCR. Kaya yung asawa ko napilitang bayaran. Depende po siguro sa bank, pero base sa aking experience, BDO bank po yun. Napakaganda ng paliwanag nyo kaysa sa iba, ma'am. Ay, salamat po. Ma'am, nagkasunduan kami ng kaibigan ko na magbibigay ng puhunan na patubuan. Namin 50K, kaso nalakihan sila sa 16%. Kaso ako ang gumamit ng pera. Ako nagbibigay ng tubo. Istapa ba yun, ma'am? In good faith naman akong pagbayad, ma'am. Nagka-problema dahil sa lugi sa negosyo. Basta po kasi mayroong kaakibat na panloloko, pumapasok po sa estapa. Hindi ko po alam yung mga grounds or pagkakasunod-sunod ng ano, pero basta po may pagkakasunod-sunod or may kaakibat na panloloko, pumapasok po sa estapa. Pero siguro depende po sa amount, kasi kung sa estapa ididemanda nila, may kulong talaga kasi pag estapa. Pero try nyo pa rin pong makipag-coordinate, tapos kausapin nyo na lang sila. Pero kalimitan kasi muna, small claim, lalo pag cash or sa tao kayo may utang. Pero kapag may inano sa inyong gamit or nanloko kayo, yun, pumapasok siya sa estapa. Hi ma'am, anong bank po ang pinakamadaling kausap at mabilis magbigay ng amnesty? Based po sa aking experience, HSBC. HSBC 100 plus yung utang ko. Binigyan ako ng installment pay for 12 months. Umabot lang siya ng 79,000. Inamin ko sa kanila, ma'am, pasensya ka na, pandemic noong time na yun. Medyo, wala pa sa third party yung aking account. Nakiusap na ako sa kanila. Sobrang bait kausap. Kaya natapos ko yung HSBC ko na walang problema. Sabi nga nila sa akin, ma'am, pag natapos mo to, pwede pa rin i-active yung card mo. Ma'am, hindi na po, ayoko na po, kasi nagka-phobia na po ako. Tatapusin ko po yan. At pagkatapos po niya, ikat nyo na po. Tapos yun, pagkatapos kong bayaran, binigyan ako ng certification. Sinend, walang kahit na anong keme-keme, walang kahit na anong tawag-tawag. Tumupad ako sa kasunduan. Wala kaming written no na, hindi sila nagpadala ng pipirmahan ko. Via phone call lang, customer service yung kausap ko. Eto naman ay na-stress ako kasi kinuha lahat ng pera ko sa account ko, sa joint account ko, yung sa asawa ko, yung sa asawa ko na di ba nila pakikialaman. Advice naman po ngayon ko lang na experience. Nag-stop payment din ako sa last October kasi ang laki ng minimum amount. Umabot ng 13K. Nag-offer sila sa akin ng payment arrangement. Hindi ko ginrab kasi hindi ko kaya. Pero suddenly, bigla ko na lang nila sinimot ang account ko. Nakakaiyak. Yung ganito pong senaryo, dapat po meron muna silang court order or yung garnishment po kasi yung garnishment po, yun po yung titignan ng mga bank, bibigyan po kasi ng kumbaga pahintulot yung mga bangko na i-check kung saan tayo bangko na may nakalagay sa name natin. Ngayon, yung sa inyo po, baka po kasi meron ng court order. Kung ganun po, ayos na po yun, at least na-garnish na po. Kung wag na lang po kayong maglagay ng account or wag na lang po kayong maglagay ng pera sa account na nakapangalan po sa inyo. Pero dahil joint account, hindi po ako aware dyan. Kasi yung sa anak ko, dalawa yung maliit kong account. Akala ko sinaid na rin nila. Chinek ko sa BDO. Nito lang po nung umuwi ako, bago mag-Christmas. Chinek ko.
yung dalawang account ng anak ko kung sinaid nila yung laman kasi nga di ba nagka-problema ako sa BDO. Hindi naman nila pinakailaman. Nakuha ko yung, sinarado ko na yung account ng dalawa kong anak kasi nga naka-join account ako doon. So medyo nag-worry din ako. Sayang din naman yung amount. Maliit lang naman pero sayang pa rin. Kinlose ko. Hindi nila pinakailaman. Binigay nila sa akin, sabi ko, i-close account ko na po. Binigay nila. Kaya, pero mas safe po kung hindi na tayo maglalagay ng pera sa account na nakapangalan sa atin. Kasi yan po talaga yung mga possible na mangyari. Nagkakaroon po ng court order na garnishment sa account natin, kukunin ko magkano yung makukuha nila na nakapangalan sa account natin kahit sa ang bangko pa yan. Pwede po ba nila i-hold yung release ng ORCR nyo if yung car loan is PS Bank and yung Metro Bank yung utang sa credit card? Kung different bank po yung utang nyo sa card, tapos yung different bank yung ORCR, siguro po, hindi po ako sure, baka po hindi naman ma-hold, pero mas maganda po agapan nyo na po. Kasi yung sa amin nga, kagaya po na shinare ko, is same bank po. Same bank yung utang ko sa credit card, same bank yung aming car loan. Kaya nagkaroon sila ng access talaga na i-hold yung ORCR. Hindi nila binigay hanggat hindi binayaran yung credit card utang. Tapos, hinaheart ko po yung mga nababasa ko na at sinasagot ko po. Tapos, mami, may message po ako sa inyo. Yung iba po nasasagot ko sa message, yung iba po hindi po talaga kasi medyo marami po akong gawa, may dalawa po akong maliit. Hello po ma'am, aware din po ba kayo na bawal daw pala magpa-ride sa ating CC? May kaso daw yun, ang sabi nung tumawag sa akin. Yes po, kasi yung mga rides, kumbaga tayo na yun eh. Hindi na sagutin ng bangko kasi minsan kinakatwiran natin. May mga ganyan din ako eh. Kaya hindi ko sinabi yan sa bank na nakiride po kasi sa akin yung mga kaibigan ko, hindi ko sinabi yan. Kasi tayo na yung may kasalanan nun. Ibig sabihin, tayo na yung may kagustuhan nun. Hindi na labas na sa usapang yon yung bangko. Ngayon, kung yung mga nakaride sa atin is hindi nakabayad, tayo talaga yung magsho-shoulder nun. Kagaya nung nangyari sa akin. Labas na sila doon. Kaya much better po, wag na lang sabihin na, kasi po may nakiride sa akin, hindi po nagbayad. Kaya hindi po ako makabayad sa inyo, wag na lang po. Kasi ako never kong sinabi yan sa bangko. Ma'am, may karapatan ba si BPI pag mag-debit account, nilimas lahat ng laman ng account ko, joint account ko, kami ng mga asawa ko? Yun nga po, may mga possible po, may mga ganun po talagang senaryo. Pero marami po nagsasabi na pwede daw maghabol. Kaya lang sobrang, kung maliit lang naman po yung nakuha sa account ko at titigilan na kayo ng pagtawag ng mga collecting agency, hayaan nyo na po. Pero kung medyo malaki po, try nyo pong, meron pong pwedeng mag-complain kung wala namang court order at ginawa nila yon kasi bawal po talaga yon kung walang court order. Pero kung may court order na po, ay wala na po tayong magagawa. Kasi may mga manager po talagang siguro pinapaboran nila yung mga third party na ganyan. Kahit walang court order na ni-release nila or binibigay nila yung pera natin sa account natin. Tapos ito naman, I have been an East West credit card holder for so long. I never encountered any problem, even using it abroad. Ang tip lang, umutang nang kaya lang bayaran o kaya wag mo na gamitin ang card pag may standing para wag magpatong-patong. Which is tama po. Tama po yung advice po ni Mama Mita. Hello ma'am, ang BPA ko po ba nagde-demanda kasi may remedial collection department. Nag-email sa akin, 45k credit limit ko, ngayon 60k na daw. Yes po. Yan po ang mga bangkong nagde-demanda BPI. Pero sa liit po ng amount, antayin nyo po mag-alok ng amnesty. Kasi yung sa akin nga, nasa 100 plus, nagbigay sila ng amnesty, 80,000 or 80,000 yung pinabayaran sa akin. So, ang laki pa rin nga discount ko, kaya ginarap ko yun. Yung sa inyo, 45,000, baka mabigyan kayo. Hayaan nyo lang muna kung medyo sariwa pa. Fresh pa yan. Kasi pag fresh pa, tawag pa mga third party agent. Yan yung sila yung mga demand, mananakot. Hanggang sa, kausapin nyo lang, sabihin nyo wala po talaga sa ngayon. Kapag meron na po, basta yung mga, kung ano lang yung totoo, sabihin lang po. Ask ko lang po, sa BPI po sisi ko, buwan-buwan po ako nagbabayad. Pero
na pupunta sa wala yung bayad ko dahil sa interest at finance charge. Umabot na 100k. Super stress na ako. Ano gagawin ko? Tatakot ako kasi mapuntahan ako sa bahay at mangharas. Ay, hindi naman po tayo pwedeng harasin. Pupuntahan po tayo sa bahay, possible po. Pero hindi para harasin. Hindi tayo pwedeng harasin. Sarili natin bahay, harasin tayo. No, no, no po. Alam po nila yan na bawal po yan. Pero may mga gumagawa ng ganyan. Ireklamo nyo po sila kasi wala silang karapatan. Pag inireklamo nyo po yan sila, kung sino man yung mga third party tumatawag sa inyo, mananahimik po yan sila kasi bawal na bawal. Pupunta lang yan sila sa atin, magdadala ng demand letter, kakausapin tayo ng, kumbaga, kukumbinsihin na magbayad. Kaso kung wala pa talaga, wala naman silang magagawa. Pero never ever po na tayo ay papayag na harasin nila. Ma'am, good PM po. Mag 2 months na po akong hindi nakakabayad sa credit card gawa ng laki ng interest. Di ko nabawasan yung principal. Pwede pa kaya makipag-settle sa bangko at humingi ng breakdown at pagdi na. 2 months pa lang po, yes po, pasok pa po yan, nasa bangko pa po yan. Tumawag na po kayo agad sa customer service, bibigyan po kayo nila ng option kung paano nyo pong mabayaran yung inyong utang. Meron po mga bangko, kagaya ng HSBC, yan, BPI, yung sa akin na based lang sa aking experience, HSBC wala pa sa third party. Sobrang laki nung binigay nilang installment sa akin na bumaba pa yung total amount, parang binigay lang nila sa akin ng konting-konti lang yung naging tubo, binawasan nila. Tapos, binigyan pa nila ako ng 12 months to pay, kaya talagang nasettle ko yan. Kaya mas maganda po, tawag po agad kayo. Tanong ko po ma'am, sa akin po din kasi CC at personal loan, di ko nabayaran 3 to 4 months consecutive. Nila akong pinasa sa Romero Law Firm. Interest per dispart 3 months din ako nakapagbayad. Sabi nila po nila ang aking arrangement. Babae, wala na po ako binabayad. Babalik daw po sa original balance na at 5% daily interest. Wala po kasi akong experience sa personal loan, pero may mga nababasa po ako na halos same lang din naman po, basta hindi po tayo nakabayad, personal loan, ganyan, basta bangko, pinapasa po nila yan sa third party agent at sila na po yung nakikipag-coordinate sa atin para kung ano-anong technique ang gagawin para tayo ay masingil. Kaya nga tayo nai-stress noon. Ako kasi dati nai-stress, ngayon hindi na. Hinahayaan ko na lang po. Hi po, totoo po ba may pumupunta sa house o ipapatawag sa barangay? Yung pumupunta po sa house, may mga ganun pong incident. Pero yung ipapatawag po kayo sa barangay, sabihin nyo na lang po, ay sige po, anong oras po? Ngayon, pag pinatawag po kayo sa barangay, hanapan nyo po lahat ng documents, legal documents. Sa barangay po, anuhan nyo po, hanapan nyo lahat ng papers. Ano, ba't nyo po ako pinapatawag? Ano pong kaso ko? Ano pong ginawa ko? Kasi hindi po tayo dapat ipatawag sa barangay kasi po ito ay personal na utang. Hindi po sakop ng barangay. Hindi po tayo dapat ipatawag sa barangay para lang sabihin na may pagkakautang tayo na ganyan-ganyan. Pwede po, pag pinatawag po tayo, humarap po kayo. Tapos hanapan nyo po lahat ng dapat nyong hanapin na legal documents. Tingnan nyo po, wala po yan sila ipapakita. Kasi yan yung mga pulpul lang na mga nagpapanggap. Meron pa dyan mga pulis-pulis kunyari. Pupunta sa bahay, may mga ganyang incident. Pero pinapunta talaga sa bahay. Pupunta sa bahay, sasabihin, ay sige po, ito kausapin niyo po si Colonel Keme-Keme. So, ikaw naman, natataranta ka, kakausapin mo. Pero, isa lang sa kasama nila yun. Sindikato yan sila, para mga sindikato. Ganyan yan sila. Siguro mga third party agent, siguro mga 4 yan sila, 3. Tapos ang pupunta sa bahay mo, 2. Yung isa maiiwan dun sa isang, malapit lang din sa bahay mo. Tapos tatawagan nila yon. Kunyari yun si Colonel Keme-Keme, si attorney ganyan-ganyan. Papakausap sa'yo. Kaya pag halimbawang ginanon po tayo, sabi na, ay pasensya na po, hindi po ako makikipag-usap ngayon. Dalhin nyo na lang po sa korte, doon na lang po ako harap. Kasi ngayon po, kahit po anong gawin nyo, wala po ako ipambabayad. Kasi mas magandang humarap sa korte. At least yung legal. Kasama natin yung piskal. Magkaroon man ng kasunduan. Black and white. Talagang kumbaga legal. Kung makikipag-usap ka sa telepono, via telepono lang, via email, via text. Ay nako. Yung mga warrant o paras na yan. Hindi yan mga totoo. Tapos ito, nagkautang ka na rin ba sa Secret Bank? Sabi daw, ang pinakamadalas magpasumon sa court. Yes po. Ay, ako po hindi nagkautang sa
Security Bank. Hindi ko po talaga siya ginusto. Kasi po bago po ako nagka-credit card, nabasa ko na yan. Ang Security Bank ang talagang kahit small amount, napakasipag ng mga attorney nila. BPI, Security Bank, yan. Masisipag yung mga attorney nila. Masipag silang magdedemanda. Kaya hindi po ako kumuha niyan. Kaya yung sagot po sa tanong nyo, yes po. Nagdedemanda po talaga sila. Sana po mapansin. Hello po, ask ko lang po yung sa akin po kasi East West Bank. Ko po, may remaining po ako na unpaid na 100k, tumutubo around 65k pero still pa rin ang nagbabayad ako. Doon sa straight na swipe ko monthly, pwede kaya ako makiusap sa East West Bank na i-waive na yung penalties? Mas maganda po since nagbabayad pa kayo, so yung account nyo po is nasa bangko pa. Tumawag na po kayo sa customer service nila, humingi na po kayo ng payment arrangement na kakayanin nyo. Nagbibigay po yan sila ng fixed monthly interest. Kung magkano yung total amount, bibigyan po kayo ng fixed monthly interest. 1%, ganyan, 1.5, medyo mababa kaysa doon sa mga penalties. Tawagan nyo na po agad. Paano po pag mag-cash in sa Dubai? Ay, cash in sa Dubai, may nasingit lang po. Pag magka-cash in sa Dubai sa any money changer po, pwede po doon mag-cash in. Sa RCBC ko po, ma'am, hindi po ako nakapagbayad sa email ko. Nakaka-receive ako ng demand letter from third party. Since na-change ko po sa address ko sa office, pati CP number, last na receive ko this month lang po. Magpapile daw sila ng small claim at criminal case. Please advise po. Yung small claim po, yes po, possible po yan. Pero yung criminal case, hindi po yan. Hindi po yan totoo. Pananakot lang po yan. Kagaya po ng pinayo ni ma'am dito, yes, sumarap lang po dyan sa small claim. Huwag pong matatakot. Huwag po tayo matatakot kahit ipatawag po tayo, pero hindi po yan criminal case. Small claim lang po yan, tatanungin lang po kung magkano yung kaya natin bayaran monthly or magde-demand sila ng kaya. Ganito yung gusto namin hulog yung monthly. Ngayon, kung hindi naman natin kaya, bakit naman tayo makiki-agree? Siyempre, tatawad tayo. Tapos sabihin lang natin kung magkano yung kaya natin. Ma'am, makakapaghanap buhay abroad pa ba? Ako, kung may may utang ako sa mga credit card. Ma'am Raquel, yes po. Wala pong magiging problema sa police clearance, NBI, sa kahit na anong clearance at makakalabas-pasok pa rin po sa loob ng bansa. Kagaya po ng ginawa ko, nakalabas po ako ng bansa. Ilang country ba yung napuntahan ko? Malaysia, Singapore, at saka Dubai. Wala po ako naging problema. At nito po, nakabalik po ulit ako ng Pilipinas. Wala rin pong naging problema. Kaya wag pong matakot. Tapos, Madam, may update ka na po ba sa Metrobank mo? Yung CC ko umabot na ng 400k mahigit dahil sa penalties at di ko na kayang bayaran. Hindi ko alam kung paano magsisimula mag-start makipag-usap. Sana mabigyan mo ko. Ako po kasi nagkaroon ng payments arrangement sa Metrobank. Nakalimutan kong bumayad ng isang beses. December yun, 2022. At 2023. 2022 nga. Tapos yun pala, kinat na nila yung ano ko. Kaya tinigil ko na rin yung pagbabayad. Kasi ang ano ng Metrobank, sobrang sakit sa ulo. Yung tipong 70 lang yung utang mo, pag nag-payment arrangement ka, aabot ng 180. Kaya tinigil ko na. Inaantay ko na lang na magbigay sila ng amnesty at mag one-time payment ako para matapos na. Hello po, Mami. Good morning po. Sana mapansin niyo ang aking message regarding sa credit card ng inay ko na senior citizens na 63 no work na po. Mami, before po ang pandemic, walang purchase ang inay ko. Nagbabayad siya ng interest. Until October 2023, hindi na po makabayad. Wala na din maitulong until now. 100k plus po ang utang niya. Paano po? Dapat gawin. Maraming salamat. God bless po. 100k, ano po bang bank yan? Kasi po, ganun pa rin po. Basta may tumawag, sabihin nyo lang po yung totoo. Sabihin nyo rin yung edad ng nanay nyo. Para at least alam nila na na yung may pagkakautang is ganong edad na. Tapos wala na talagang trabaho. Wala na pagkukunan ng income. Kasi wala naman silang magagawa. Kagaya po nun, wala silang magagawa kung wala tayong pambayad. Kahit po sila ay magmumura sa atin.
Ako pag may nagbumura sa akin, hindi ko na sinasagot ang tawag, bahala sila. Kaya yung next na tatawag, mabait na. Kasi ganun lang naman yan kung balasuba sila, edi huwag natin silang pansinin. Kaysa magpaka-stress tayo. Hi ma'am, yung may subscriber ako. Tanong ko lang po, sana may dumating sa akin na credit card RCBC Gold. Kapag di ko po ba siya inactive, magbabayad pa din ako. Yung kaibigan ko po ganyan, pinadala ng RCBC, tapos hindi niya ginamit, hindi niya inactive. Siningil pa rin siya ng annual, kaya nagreklamo siya. Kung ako sa inyo, kung di niyo naman siya gagamitin, isurrender nyo na lang, ipakat nyo na lang. Kasi baka pag ilang taon nang lumipas, yung annual is singilin pa rin sa inyo. Ganyan yung nangyari sa kaibigan ko Hi po, do they really do field visitation for unsettled bill? May mga senaryo pong ganon na talagang nabisita sila. Merong iba, hindi. Siguro yung iba kasi sobrang layo, yung iba medyo malapit, kaya sinasaglit talaga nila. Madam, paano po kung joint account ng bangko? Pwede ba nila galawin yung account na walang permiso para lang sa utang sa CC? Hindi ko kasi sure yun sa joint account kasi sa akin, yung joint account namin ng anak ko, hindi naman nila ginalaw. Wala naman silang ginalaw. Pero may mga, pag kasi nagkaroon na ng court order talaga, yung talagang garnish na, baka kasi kunin din yung joint account kasi nga nandun din yung pangalan mo. Kaya mas maganda ngayon pa lang, pull out mo na lahat yung pera doon, ilagay mo na lang sa pera nung naka-joint account mo doon sa asawa mo, ganyan, o kaya sa anak mo, wag na sa'yo. Wag mo na ilagay yung pangalan mo para in the future wala na maging problema. Hello Mama Janet, 2 months na po akong delayed sa pagbabayad. Tumawag sa akin ng collection agency, sabi po need bayaran minimum para daw maging active ang PIN pa rin ng card ko, pero gusto na ko po i-stop. Ma'am, since gusto niyo siyang i-stop at 2 months pa lang nasa bangko pa po yan, tumawag na po kayo sa customer service para magtanong kayo ng option regarding sa payment arrangement, tapos gusto sabihin niyo na ayaw niyo na talaga, i-stop na rin yung card, gusto niyo lang siyang mabayaran. Baka mabigyan kayo ng maganda-gandang option ng pagpe-payment. Pag di po ba natin nabayaran ang credit card natin, maninipulate po ba nila ang SS natin para sila ang makakuha ng pensyon natin? Hindi po. Pag SS po, hindi po, kasi po, sa akin po kasi meron akong kabayan savings, hindi po nila ginagalaw. Kasi po yun ay, para po yun, yung SS po, personal, kumbaga, gagamitin natin yung pang personal Yung kabayan sa akin kasi, pinapadala ng asawa ko yun, hindi yun nila pwedeng galawin kasi budget yun para sa mga anak ko. Budget yun ng pamumuhay namin. Hindi po nila yun pwedeng galawin. May mga ganun po, may mga grounds pa rin sila na, etong ganito, hindi nila pwedeng galawin kasi pag ginalaw nila to, paano naman yung pamumuhay nung pagkukunan nila? Ganun po, hindi po porque may garnishment, may writ of keme-keme na po, from court, automatic kukuha na po agad sila agad-agad. Tapos, good morning ma'am, may nagpasa sa akin ng Gmail, puntahan daw yung lugar namin. Ano gagawin ko? Wala po kayong gagawin kasi po scam yan. Wala po kayong gagawin. Wala kayong dapat pa. I-replyan nyo po, sabihin nyo po, okay po, aantayin ko na lang po kayo. Yun lang po yung mag-reply nyo. Okay, wag nyo na lang replyan. Scam lang po yan, pananakot lang yan. Ma'am, makakakuha pa po ba ako ng NBI kahit di ko na nabayaran ang credit card ko? Nagpaplano daw kasi siyang mag-ibang bansa. Yes po. Wala pong magiging problema sa NBI, police clearance. Wala po. At pwede po kayo pag-abroad. Ma'am, ayun, nasagot ko na yan. Sa RCBC po, CC ko, ma'am, hindi ko na po nakapabayad sa email po. Naka-receive ako ng letter since nag-receive na ako this month. Mag-file na daw sila ng small claim at criminal case. Small claim possible, criminal case hindi. Hindi totoo, pananakot. MCC po, 1 credit card lang. Inaantay ko po December 15. Sana sabi ipapadampot ako, inaantay ko. Di dumating, tignan nyo. Yung mga ganun text, warrant of arrest, ipapadampot, yung mga ganun. Hindi po totoo yun. Scam lang po yun. Tapos tatawag yung si Kernel ganito, si attorney ganyan. Pananakot lang po yan. Tignan nyo siya, Natawa siya. Natawa rin siya. Nagantay siya ng December 15. Inantay niya, hindi dumating.
Sabi, galit na galit si Sir Junrey. Kung mangutang ka, dapat bayaran mo dahil pinakinabangan mo yung inutang mo. Opo, totoo po yun. Talaga naman, kaya nga kami nai-stress, kagaya sinabi ko, nai-stress kami ng ganito kasi gusto nga namin bayaran. Kaya lang sa ngayon kasi is wala pang talagang sapat na pambayad. Kaya nag-aantay po kami ng amnesty. Malamang lahat po na may credit card utang, ganun po yung ginagawa. Willing naman po magbayad, kaya lang dahil nga sa patong-patong na penalties at saka tapos binibenta rin sa third party agent. Yung mga third party is nangaharas na. Kaya kami, nag-aantay kami ng maayos kausap. Yung magbibigay ng makatao na payment arrangement o kaya makatao na one-time payment. Ma'am, way back 2020 pa yung credit card ko. Check po yung issue nila para magbayad ako. Pasok po ba yun sa ISDAPA? Yung may check po na kung 2020-10 pa po, tapos 2024 na po ngayon. 14 years na po yun. Kung kayo po ay kakasuhan po nila. Pero kasi po ang cheque, kaya hindi po ako nag-grab niyan eh. May nag-aalok sa akin yan. Pag cheque, yes po, pasok po sa ISDAPA. Pero since 2020-10 pa po yan, tapos 2024 na po ngayon, hindi na po siya demandable. Hindi na po nagdemanda sa inyo yung bangko. So, ang maghahabol na lang sa inyo is third party agent. Hindi na po yan madedemanda dahil pinabayaan na kayo ng bangko. Hindi nila papaabutin ng 14 years, 13 years to 14 years para lang kayo idemanda. Kaya wag na po kayo mag-worry. Ano pa mangyari after nabayaran lahat ng utang, maayos ba yung credit standing or sira pa rin? Yan din po ang hindi ako sigurado. Kasi may mga card ako nabayaran na. May mga certification ako. Pero sabi po nila, i-present mo lang yung certification sa mga bank na, for example, kukuha ka ng ganun, may utang ka doon, pinakita mo yung certification. So, mabubura. Meron naman nagsasabi, after 5 years, parang mapoformat, mawawala daw yung risk. Eto pa, merong isa, ang card niya is 13 card. Si-share ko lang. 13 yung credit card niya. 2018 to 2020. 13 yung credit card niya. Wala siyang binayaran kahit isa. Naging active noong 2022. Siningil siya. Hindi niya pa rin binayaran. Hindi niya pa rin kasi kaya. 2023, naging active. Hindi niya pa rin binayaran. Bago mag-end ng 2023, kumuha siya ng hulugan. Nag-car loan siya sa bangko. At take note na approve siya. Oh, paano nangyari yun? Diba dapat po hindi na tayo ma-approve? Pero siya na-approve siya. Tapos, yung 13 credit card niyang yun, syempre may mga biglaang sumusulpot pa rin na third party collection. Hindi siya sinabi yung specific na mga bank. Pero 13, imagine 13 yung credit card niya. So malamang iba't ibang bangko yun. Ang swerte niya lang kasi sinasamahan niya ng dasal daw. Lagi daw siya nagpe-pray. Hindi talaga siya na-demanda. Walang nagdemanda sa kanya. Mga milyon-milyon pa daw yung iba niyang credit card is umabot ng milyon. Nakakagulat lang kasi na-approve pa rin siya sa car loan. Tapos, nakakuha pa siya ng housing loan. So, ang ending, is nabura. Nabura yung lahat ng pagkakautang niya. Yun pala yung masyado akong na-inspired. Nagulat ako na, ay, possible pala yun. Pwede palang mangyari yung mga ganun. Talaga palang nangyayari. Na darating yung time. Kaya sabi niya nung huli, darating yung time, yung lahat ng stress na pinagdaanan mo, papalitan niya ng saya. Kasi kagaya nung nangyari daw sa kanya, ngayon daw kinukulit siya nung iilan-ilan ng mga third party. Wala na daw siyang sinasagot, hinahayaan niya na. Kasi hindi na, kumbaga noon nga hindi siya dinimanda, ngayon pa kaya. Ilang taon na lumipas? 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 6 years na. So, talagang buenas lang, swertihan lang. Kaya, kung nai-stress tayo, pero wag naman natin, hindi ko naman sinasabi na hindi natin bayaran, kagaya ng ginawa niya. Hindi naman ganun po. Siyempre, tayo naman ay gusto natin magbayad. Ako gusto ko talaga. Kaya lang gusto ko yung makatarungan naman. Yung makatarungan na halaga, yung hihingi nila. Yung hindi naman tipong, halimbawa, 40 lang yung gamit mo, sisingilin sa'yo, 120. Grabe. Kaya ako nag-iintay lang ako ng amnesty. Yun lang po sa ngayon.
At susundo na po ako sa anak ko. Sinagot ko lang po yung medyo nabahala akong comment. Hinard ko po yung mga nasagot ko na po. Babalikan ko po yung ibang hindi ko pa nasasagot. Yan lang po yung update. At pipilitin ko pong sagutin yung mga PM. Pero kasi nga po medyo busy po. Lagi po ako sa labas. School, bahay, hatid sundo, linis sa taas. Marami pong trabaho. Yun lang po. Happy New Year sa ating lahat. At magbigay din po sana ng idea yung iba. God bless po.